Siyempre, nandito na naman tayo at ito, pag-usapan na naman natin patungkol kung paano naging kawaawa itong si Fentaboy. Total, sinasakyan ng mga didilis ang issue ni Maduro, no? Di, sakyan na nga naman natin. At ito, pag-usapan natin kung paano kinawawa ng China itong si Fentaboy. Tingnan natin pag-usapan natin ngayon. Ito, sige, let's go. Ayan, basahin natin. Ang sabi dito, China strongly condemns US use of force against Venezuela. Hindi lang po yung ito ay patungkol sa paghuli kay anong pangalan ito? Kay Maduro. Aba, guys, kung babasahin mo pa ang marami pang mga articles at sa mga news agencies ng China, talagang sila ay napaka-concern pagdating kay Maduro. At kinokondena rin nila at tinuturing nilang pangingidnap ang ginawa kay Maduro. At ang China ay galit at naging vocal talaga sa US. At sinasabi nila na mali ang ginawa nyo ito kay Maduro. Bakit nyo ito hinuli? Ito ay kaalyado namin. Maliwanag naman po, kaalyado naman talaga ng Venezuela, ang China at ang Russia. Pero ito guys, ang pinupunto ko, no, dahil kaalyado nila si Maduro, ang China sobrang concerned. At talagang naging vocal, nagsalita ng ganito. Kinokondena nila ang China, ang US, at parang ang gusto pa nga nila kunin talaga si Maduro. At galit ang China dahil kinuha nila si Maduro na kaalyado nila at tinuturing na kaibigan. Ang tanong, anong kinalaman ni Fentaboy dito? Bakit ko naman si Fentaboy ay dinadamay? Simple lang naman. Ang tanong ko, si Fentaboy ba nagmalasakit ba ang China? Tunay na malasakit ang China kay Fentaboy? Nung siya ay hulihin? Nung siya ay kidnapin na sinasabi ninyo? Bagamat napakalaki ng pagkakaiba nitong dalawa, talagang itong si Maduro masasabi natin kinidnap. Dahil, di ba, hindi naman ito hinahinan ng warrant of arrest ng ICC dito sa pagkakataong ito, di ba? Ang tanong, kinidnap pa siya ng US o hindi? Di malamang-lamang, mukhang kinidnap talaga. Naka-blindfold pa, nakaposas. Habang si Fentaboy, hindi naman kinidnap. Diba? Si Fentaboy, sitting pretty pa sa ereplano. Walang posas. 12 hours bago nakuha. 12 hours na nagpaki-usapan. Hanggang sa mapilitang sumama na. Kaya malayo, hindi kinidnap. Pero ang punto ko, ano ba ang ginawa ng China nung hulihin si Fentaboy? Sige nga, tingnan nga natin ang kanilang statement nung hulihin si Fentaboy. Katulad kaya ng statement na ito na ibinigay na very, very strong ang China against sa US? Ano kaya? Tingnan nga natin. Ayan. Ang sabi rito nung hulihin si Fentaboy, China cautions. Doon pa lang, malaki ng pagkakaiba doon sa sa isa strongly, sila, anong tawag nito? Strongly condemned. Strongly condemned ang ginamit na salita rito doon sa China, pero doon sa kay Marudo, di ba? Pero dito sa kay Fentaboy, China cautions. Pinapaalalahanan ang ICC on politicization after Duterte arrest. Ibig sabihin, pinaalalahanan lang na wag maging pamumulitika. Naku po, Rudy! Hindi nila kinondena ang ICC. Pinaalalahanan lang nila na wag maging mapoliticize ang pagkaka-aresto. Ibig sabihin, wala silang pakialam at pagkatapos ng statement nito, wala nang kasunod. Wala na silang pakialam. Akala ko ba kaibigan nyo ang China? Akala ko ba best friend ni Fentaboy ang China? Anyari? Wala pa na siyang sinabi kay Marudo. Talagang sa kay Marudo, talagang concern ng China. Pagdating kay Fentaboy, wala lang. Sabi ng China, puro yabang lang yan.
Walang kakwenta-kwenta yan. Kaya nga hindi namin itinuloy nung panahon niya gawin yung ano, yung, anong bridge ito? Yung sa Davao, di ba? Na inaangkin ng mga didilis. Sabi niya Chela, kaya nga hindi namin ituloy. Kaya wala naman kami pakialam dyan. Takaw lang yan sa pera. At si PBBM ang naging presidente, tsaka lang namin itinuloy kasi alam namin na payag siya sa aming sa aming kondisyon na walang perang ilalabas papunta sa Pilipinas agad-agad kundi sa kanila magmumula, sa kanila ibibil at sila ang magbabayad. Kumbaga tayo trabaho lang. Bagay na ayaw ni Fentaboy. Bukana Bridge 'yon, naalala ko lang Bukana Bridge. O di ba ga? Ngayon, bakit ganito lang ang statement ng China? Akala ko ba malakas si Fentaboy sa China? Anyari? Ha? Akala ko ba strong leader yan? Bakit nung ipahuli ng ICC at hulihin ng Interpol ang sabi lang ng China pinapaalalahanan namin kayo. Paalala lang ang ginawa ng China. Pero aside from paalala, wala na. Ibig sabihin nito, wala silang paki kay Fentaboy. Mga didilis, wala silang pakialam sa po ninyo. At hindi ninyo may pagkakaila na kay Maduro may pakialam ang China. Kay Fentaboy, walang paki. Katulad ng US, wala rin silang paki kay Fentaboy nyo. Kung may paki sila dyan, di sana kinuha na nila yan. Wala nga silang paki, kaya hindi nila kunin. Ang may pakilang kay Fentaboy ninyo, kayo lang. Kayong iilan lang kayong mga didilis. Sa kamay nila, 4,000 lang kayo, wala pa. Yung iba kasi nung mag-rally kasi kayo, yung iba ro magtitinda ng fishball, ng tubig. Isipin mo, kumuha ng permit sa rally ninyo, 4,000 lang kayo. Kung di pa kayo sasawsaw sa rally ng iba, hindi kayo magbumukhang marami. Di ba nag-rally kayo doon sa nung uli sa Liwasan Bonifacio, nyari sa inyo. Kunti-kunti. Tapos nakailang rally kayo na, hindi pa kayo, 30 lang attendance ninyo. What the heck? So ito yung nagpapatunay, trolls lang kayo marami. Ngayon, kung mahal pa ng China si Fentaboy, dapat hindi ganito ang kanilang statement. Bakit caution lang? Tapos nung si Maduro, talagang umalma ang China. What the heck? Sayang! Sayang ang pagiging kaibigan, sayang ang tato! Akala ko kaibigan. Yung pala naman wala rin. Walang kalatoy-latoy. Sabi ng China, wala namang kalatoy-latoy yung mga dutain. Puro bopol yan, puro oplox yan. Kaya yan, mga didilis, tandaan ninyo yung inyong Fentaboy, walang pakialam ang China. Nakita nyo na ang pagkakaiba Kay Maduro talagang umalma ang China pero kay Fentaboy, wala lang. Para lang may masabi na sila kunwari nagmalasakit ng konti, nagbigay lang sila ng caution. Sa bagay, di ba? Kaya nga hindi nakapunta ng China, hindi nga nag-stay si Fentaboy sa Hong Kong kasi nga tinanggihan din siya. Hindi siya tatanggapin as asylum seeker doon. Tinanggihan din siya. Yan ang totoo. Yan ay sabi ng ating puting kabayo. O, di ba ga? Ito ay pagpapatunay lamang, pagpapakita na ang China talaga, plastic rin lang si Fentaboy. Kasi nga, hindi tinupad at wala rin nangyari sa gusto nila. Kaya ngayon, dumidiskarte lang sila ng sarili nilang pangaharas sa West Philippine Sea kasi walang pakinabang daw sa kanila si Fentaboy. No? Kaya wag na kayong umasa na talagang ang China gustong-gusto pa si Fentaboy. Wala na po. Pinabayaan na kayo lang mga didilis na obob ang nagtsatsaga. So yun lang. Sa mga didilis dyan ng mga bobo at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayong mga may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!